12 na ng gabi at yakap-yakap ni Mia ang suit jacket ng kanyang asawa. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, sa dilim, kung saan ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa bintana. Pero hindi init o ang pamilyar na amoy ni Leo ang kanyang hinahanap, kundi ang lason. Ang lason na sumira sa dapat sana'y pinakamasayang gabi ng taon para sa kanila. Ang kanilang ika-15 anibersaryo. Ilang oras lang ang nakalipas, ang jacket na ito ay suot-suot pa ni Leo. Nakaupo sa tapat niya sa pinakamahal na restaurant sa syudad. Ang lahat ay perpekto. Ang puting tablecloth, ang kandilang nagbibigay ng malambot na ilaw sa kanilang mga mukha, ang steak na napakalambot na parang natutunaw sa bibig. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kulang. Isang malaking espasyo sa pagitan nilang dalawa na hindi kayang punan ng mamahaling pagkain o alak. "How was your day, Hon?" tanong ni Mia. Pilit na pinapasigla ang kanyang boses. Nag-angat ng tingin si Leo mula sa kanyang cellphone. "Okay lang. Busy, you know how it is." Bumalik ang tingin nito sa screen. Tumango si Mia kahit hindi naman nakatingin sa kanya si Leo. Sanay na siya. Sanay na siya sa mga sagot na matipid, sa mga matang laging pagod, sa presensyang tila laging may ibang iniisip. Ang daming bagong project sa company. Dugtong ni Leo na para bang iyon ang magpapaliwanag sa lahat. The investors are demanding higher returns. "Kaya mo yan, Leo. You're the best CEO they could ever have," sabi ni Mia, isang papuring dati nagpapangiti sa kanyang asawa. Ngayon, isang tipid na tango lang ang isinukli nito. Sinubukan niyang hawakan ang kamay nito sa ibabaw ng mesa, ngunit sakto namang kinuha ni Leo ang kanyang baso ng wine. Ang kanyang kamay ay naiwang nakalutang sa hangin bago niya ito dahan-dahang ibinaba. Naramdaman niya ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ang kirot ng pagiging invisible. Pagka-uwi nila, halos hindi sila nag-usap. Si Leo ay dumiretso sa banyo para maligo, habang si Mia naman ay nagligpit ng kanilang mga gamit. At doon niya naamoy, habang isinasabit niya ang suit jacket ni Leo sa aparador, isang amoy ang kumapit sa kanyang ilong. Isang pabango. Hindi ito ang kanyang pabango. Hindi rin ito ang pabango ni Leo. Ito ay matamis na nakakasulasok. Amoy ng mga bulaklak na hindi tumutubo sa kanyang hardin. Amoy ng ibang babae. Napahawak siya sa dibdib. Ang hangin ay tila naubos sa kanyang baga. Ilang beses niyang inamoy ang kwelyo ng jacket, umaasang nagkakamali lang siya. Baka sa kliyente? Baka sa restaurant? Pero hindi. Ang amoy ay malakas. Nakaimprinta. Ang amoy ng isang yakap na matagal. Ang amoy ng kataksilan. Ngayon, sa katahimikan ng kanilang kwarto, habang mahimbing na natutulog si Leo sa kabilang bahagi ng kama, ang jacket ay tila isang ebidensya sa kanyang mga kamay. Bawat hibla nito ay sumisigaw ng kasinungalingang matagal na niyang pilit na isinasantabi. Ang pagiging laging busy, ang mga overtime na umaabot ng hating gabi, ang malamig na pagtrato, hindi pala dahil sa trabaho. Isang panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ito na ba yon? Ang kinatatakutan ng bawat asawa. Dahan-dahan siyang tumayo at ibinalik ang jacket sa aparador. Ayaw na niya itong makita. Ayaw na niyang maamoy. Bumalik siya sa kama, humiga ng patagilid, nakatalikod kay Leo. Pinakiramdaman niya ang hininga nito. Malalim, panatag, walang bahid ng guilt. Paano niya nagagawang matulog ng ganito? Biglang nag-vibrate ang cellphone ni Leo sa bedside table. Umilaw ang screen. Ang puso ni Mia ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. "Huwag. Huwag mong tingnan." Sabi ng isang bahagi ng isip niya. Matulog ka na lang. Pero hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan siyang lumingon. Sapat lang para masilip ang screen. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi nakasave. "Salamat sa gabi. Ingat ka." 5 salita. 5 salita na parang isang punyal na bumaon ng diretso sa kanyang puso.
Ang init ng luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Biglang gumalaw si Leo. Sa isang mabilis na kilos, kinuha nito ang cellphone. Tila naramdaman ang pag-ilaw nito kahit tulog. Nakapikit pa ang mga mata, binuksan nito ang mensahe at sa isang pag-swipe ng daliri, binura ito. Pagkatapos ay ibinalik nito ang cellphone sa mesa na para bang walang nangyari. Nagkunwari si Mia na tulog. Pinipigilan ang bawat hikbi na gustong kumawala mula sa kanyang lalamunan. Naramdaman niya ang paggalaw ni Leo para yakapin siya mula sa likod. Ang braso nitong dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan ay parang isang mabigat na kadena ngayon. Ang hininga nito sa kanyang batok ay parang apoy na sumusunog sa kanyang balat. Nananatili siyang hindi gumagalaw. Nagbibilang ng segundo, minuto, hanggang sa maramdaman niyang bumigat muli ang paghinga nito. Nang marinig niyang muli ang malalim na paghinga ni Leo, dahan-dahan at maingat niyang inalis ang braso nito sa kanyang bewang. Tumayo siya mula sa kama na walang ingay, parang isang magnanakaw sa sarili niyang tahanan. Hindi na siya bumalik sa paghiga. Alam niyang hindi na siya dadalawin ng antok ngayong gabi. Ang sakit ay gising na gising sa loob niya at kailangan niya ng kasagutan. Naglakad siya patungo sa aparador at muling kinuha ang suit jacket. Niyakap niya ito, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para damhin ang kabuuan ng sakit. Para ipaalala sa sarili na ang lahat ng ito ay totoo. Sino? Sino ang pwede kong makausap? Sino ang maniniwala sa akin nang walang panghuhusga? At sa gitna ng kanyang pag-iisip, isang pangalan ang lumitaw. Isang pangalan na laging nariyan para sa kanya. Ang kanyang matalik na kaibigan. Ang kanyang kapatid sa ibang ina. Si Janine. Oo, si Janine. Kailangan kong makausap si Janine. Siya lang ang makakaintindi. Siya lang ang makakapagbigay sa akin ng payo. Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Bukas na bukas, pupuntahan ko siya. Siya ang magsasabi sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kinabukasan, maliwanag ang sikat ng araw, ngunit para kay Mia, ang buong mundo ay nababalot sa kulay abo. Hindi siya nakatulog. Ang bawat paghinga ni Leo sa tabi niya ay parang isang paalala ng lason na unti-unting pumapatay sa kanyang kaluluwa. Pagkaalis ni Leo para sa trabaho, na hindi man lang nagbigay ng isang halik na paalam, ay agad na kumilos si Mia. Naligo siya at nagbihis. Pinili ang pinakasimple niyang bestida. Habang tinitingnan niya ang sarili sa salamin, isang babaeng may pagod na mga mata at pilit na ngiti ang tumingin pabalik sa kanya. Kaya mo to, Mia. Bulong niya sa sarili. Kailangan mo lang ng linaw. Ang biyahe papunta sa opisina ni Janine sa Makati ay malinaw na nagpapakita ng agwat sa pagitan nilang magkaibigan. Si Mia, tinalikuran ang sariling career para maging full-time na ina at asawa. Si Janine ang naging Chief Financial Officer sa kumpanya ni Leo, isang babaeng matalas, ambisyosa at matagumpay. Ang opisina ni Janine ay nasa pinakatuktok ng building. Malinis, moderno, at may malawak na tanawin ng syudad. Lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at tagumpay. Mia, what a surprise! Bakit hindi ka tumawag? Bungad ni Janine na may malawak na ngiti. Agad siyang tumayo mula sa kanyang leather na upuan at niyakap ng mahigpit si Mia. Sa yakap na yon, biglang bumigay ang lahat ng pader na itinayo ni Mia sa paligid ng kanyang puso. Ang mga luhang pinigilan niya buong gabi ay bumuhos na parang sirang gripo. Nanginginig ang kanyang mga balikat habang humahagulgol siya sa dibdib ng kanyang matalik na kaibigan. Hey, hey! Anong problema? Nag-aalalang tanong ni Janine habang inaalalayan siya papunta sa sofa. Umupo ka muna. Anong nangyari? Nag-away ba kayo ni Leo? Umiling si Mia, hindi makapagsalita. Itinuro niya ang kanyang dibdib na parang hindi siya makahinga. Janine, sa tingin ko,
Hirap na hirap niyang sabi sa pagitan ng mga hikbi. Sa tingin ko, may iba na si Leo. Ang mga salitang yon, sa wakas ay nasabi ng malakas, ay parang isa na namang suntok sa kanyang sikmura. Natahimik si Janine ng ilang segundo. Pagkatapos ay hinawakan nito ang kanyang mga kamay. Mia, huminga ka. Bakit mo naman nasabi iyan? Si Leo pa? Imposible. Ikinuwento ni Mia ang lahat. Ang malamig na anibersaryo, ang pabango sa suit jacket, ang text message sa hating gabi. Habang nagsasalita siya, nakikinig si Janine ng may buong atensyon, tumatango at nagpapakita ng simpatya. Para kay Mia, ang pakikinig lang ni Janine ay sapat na para gumaan ng kaunti ang kanyang pakiramdam. Nang matapos si Mia, umiling si Janine. Friend, alam kong masakit yan. Pero, sigurado ka ba? Baka naman nami-misinterpret mo lang ang lahat. Pero yung pabango, Janine, ibang-iba. At yung text? Alam mo naman ang mundo ng business, di ba? Malumanay na paliwanag ni Janine. Laging may mga dinner meetings. Baka may nakatabi siyang kliyente. Yung text, baka galing sa isang associate na nagpapasalamat lang. You know how demanding their world is, lalo na si Leo, bilang CEO. Ang bigat ng pressure sa kanya. May punto si Janine. Ang mga salita niya ay lohikal. Iyon din ang mga dahilan na sinasabi ni Mia sa kanyang sarili noon. Siguro nga nag-overthink lang siya. Gagawa kita ng tsa, sabi ni Janine. Tumayo at pumunta sa maliit na pantry sa sulok ng opisina para kumalma ka. Bumalik si Janine dala ang isang tasa ng mainit na chamomile tea. Habang inaabot niya ito kay Mia, sumayad ang kanyang pulsuhan malapit sa mukha ni Mia. At naamoy niya ulit ang parehong pabango. Matamis, nakakasulasok. Napahinto sa paghinga si Mia. Ang tasa ng tsaa ay bahagyang nanginig sa kanyang kamay. Pamilyar. Sobrang pamilyar. Hindi. Imposible. Nagkakataon lang. Marami namang gumagamit ng pabangong ito. Mia, okay ka lang? Namumutla ka. Sabi ni Janine. Umupo sa tabi niya. Pilit nang ngumiti si Mia. Okay lang ako. Salamat dito. Humigop siya ng tsaa para itago ang panginginig ng kanyang mga labi. Ang isip niya ay nagliliyab. Sinusubukang ikonekta ang mga bagay-bagay. Kaya siguro stressed yang asawa mo. Dugtong ni Janine na tila walang kamalay-malay. May biglaan siyang business trip sa Cebu bukas, di ba? Last-minute meeting with investors daw. Hindi na naman nakapagpaalam ng maayos sa'yo. Ang puso ni Mia ay tila nahulog mula sa isang mataas na gusali. Business trip? Sa Cebu? Walang nabanggit si Leo tungkol doon. Ang tanging plano nila para bukas ay manood ng soccer game ng kanilang panganay na anak. Si Leo pa mismo ang nagpaalala kagabi bago sila umalis para mag-dinner. Oo nga pala. Pagsisinungaling ni Mia habang nararamdaman niya ang lamig na gumagapang sa kanyang likod. Nabanggit nga niya. Sa sobrang dami kong iniisip nakalimutan ko. Tumayo siya. Sige na Janine, kailangan ko na ring umalis. Maraming salamat sa oras mo. Gumaan talaga ang pakiramdam ko. Walang anuman. Nandito lang ako lagi para sa'yo. Alam mo yan, sabi ni Janine. At niyakap siyang muli bago siya ihatid sa pinto. Habang naglalakad si Mia palabas ng building, ang pag-asa na dala niya kanina ay napalitan ng isang bagong uri ng takot. Isang takot na mas malalim at mas madilim. Pagka-uwi niya sa bahay, sa katahimikan ng kanilang study, binuksan niya ang laptop ni Leo. Tiningnan niya ang kanyang calendar. Walang business trip sa Cebu. Ang nakalagay lang sa schedule bukas, Marcos soccer game at 9 a.m. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang car app na konektado sa sasakyan ni Leo. May feature doon na Find My Car at Location History. Pinindot niya ang location history. Ang address kung saan pinakamatagal na huminto ang sasakyan kagabi. Hindi ito ang restaurant. Hindi rin ito ang opisina.
Isang address sa Bonifacio Global City. Hindi niya ito kilala. Kinopya niya ang address at inilagay sa search bar ng kanyang browser. Lumabas ang resulta, The Serenity Towers, BGC, isang bagong bukas na luxury condominium. At bigla, naaalala ni Mia ang engranding housewarming party ni Janine noong nakaraang buwan. Ang mga litratong pinost nito sa social media, ang caption, My new home sweet home at the Serenity Towers. Ang cellphone ay nahulog mula sa kanyang kamay at lumagabog sa sahig. Napasandal siya sa pader. Sapo ang kanyang bibig. Habang ang katotohanang mas masakit pa sa kanyang inaakala ay unti-unting lumulunod sa kanya. Hindi lang pala siya niloloko ng kanyang asawa. Niloloko rin siya ng taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ang sumunod na oras ay malabo para kay Mia. Pakiramdam niya ay lumulutang siya sa isang masamang panaginip. Ang bawat sulok ng bahay na dati nagbibigay sa kanya ng saya ay tila sumisigaw ngayon ng kasinungalingan. Ang mga larawan nila ni Leo na nakangiti sa mga frame ay parang isang panunuya. Hindi siya umiyak. Ang mga luha ay natuyo na, napalitan ng isang kakaibang lamig. Isang lamig na gumapang mula sa kanyang puso patungo sa dulo ng kanyang mga daliri. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse. Hindi niya alam kung saan siya pupunta. Ang alam niya lang, kailangan niyang umalis sa bahay na yon. Kailangan niyang makahinga. Pero ang mga gulong ng kanyang sasakyan ay tila may sariling isip. Dinala siya nito sa mga kalsada ng BG. Hanggang sa huminto siya sa tapat ng isang mataas at makintab na gusali. The Serenity Towers. Pinatay niya ang makina. Nakaupo lang siya sa loob ng sasakyan, nakatingin sa grandiosong entrance ng kondominium. Ang puso niya ay parang tambol na walang tigil sa pagpalo sa kanyang dibdib. Bakit ako nandito? Ano ang inaasahan kong makita? Para saktan palalo ang sarili ko. Nag-aaway ang isip niya. Ang isang bahagi ay gustong umalis, umuwi, at magkunwaring walang nangyari. Ang kabilang bahagi, ang bahaging nasugatan at naghahanap ng katotohanan, ay gustong manatili. Napatingin siya sa isang maliit na coffee shop sa kabilang kalye na may perpektong tanawin ng lobby ng kondominium. Bumaba siya ng sasakyan. Naglakad siya na parang isang zombie papasok sa coffee shop. Umorder siya ng kape na hindi naman niya iinumin. Umupo siya sa isang mesa sa tabi ng bintanang salamin. At doon, naghintay siya. Hindi niya alam kung gaano siya katagal nakaupo doon. 1 oras? 2? Ang kape sa kanyang tasa ay lumamig na. Ang mga tao sa paligid ay nagpapalit-palit na, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa iisang lugar. Ang umiikot na pinto ng The Serenity Towers. Bawat taong lumalabas, humihigpit ang hawak niya sa kanyang cellphone. Bawat anino, kumakabog ang kanyang dibdib. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na isa siyang baliw, na dapat ay nasa bahay siya, naghahanda ng tanghalian para sa mga bata, na nag-aaksaya lang siya ng oras sa isang paranoid na hinala. Susuko na sana siya, tatayo na sana siya para umalis. Ngunit bigla, natigilan siya. Isang pamilyar na kotse ang huminto sa tapat ng lobby. Ang itim na sedan ni Leo. Ang paghinga ni Mia ay tila huminto sa kanyang lalamunan. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Bumaba si Leo mula sa driver's seat. Hindi siya nakasuit. Nakasuot lang siya ng casual na polo shirt at slacks. Mukha siyang masaya, mas relax kaysa sa nakita niya kagabi. Ngumiti siya sa guard at pumasok sa loob. Hindi pa ito sapat na ebidensya. Baka may business meeting lang siya dito. Baka may kliyenteng nakatira dito. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig na at dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kamera. Ang paghihintay ay parang isang walang hanggang parusa. Bawat segundo ay parang 1 oras. Ang tibok ng kanyang puso ay napakalakas na naririnig na yata ng buong coffee shop.
Pagkatapos ng halos 10 minuto, ang umiikot na pinto ay gumalaw muli. Lumabas si Leo at kasama niya si Janine. Ang mundo ni Mia ay gumuho. Ang lahat ng tunog sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay ang 2 taong pinakamahalaga sa buhay niya, na ngayon ay parang 2 estranghero na sabay-sabay sumasaksak sa kanyang likod. Nakatawa si Janine, nakasandal ang ulo sa balikat ni Leo. Mukha siyang masaya, mukha siyang kontento, mukha siyang in love. At si Leo na laging pagod at iritado sa bahay, ay may ngiti sa labi na matagal nang hindi nakikita ni Mia. Isang ngiting totoo at walang halong pagkukunwari. Dahan-dahang inakbayan ni Leo si Janine. Isang kilos na puno ng pag-aari at pagmamahal. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, may binulong si Leo kay Janine na lalong nagpatawa dito. At bago sumakay si Janine sa passenger seat, humarap ito kay Leo. Itinukod nito ang mga kamay sa dibdib ni Leo at dahan-dahan, hinalikan siya nito sa labi. Isang halik na hindi nagmamadali. Isang halik na puno ng pananabik. Click! Ang tunog ng kamera ng kanyang cellphone ay ang tanging bumasag sa katahimikan ng kanyang nagibang mundo. Nakuha niya ang larawan, ang resibo ng kanilang kataksilan. Isang perpektong larawan ng 2 taong sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang asawa at ang kanyang matalik na kaibigan. Tiningnan ni Mia ang litrato sa kanyang screen. Ang sakit ay napakalalim, napakatindi, na hindi na niya ito maramdaman. Parang manhid ang buong katawan niya. Wala nang luha, wala nang hikbi. Habang pinapanood niyang papalayo ang kotse ni Leo, isang bagong damdamin ang pumalit sa sakit. Galit. Isang galit na malamig, matatag, at mapanira. Ang babaeng umiiyak kagabi sa dilim ay namatay na. Ang babaeng naghahanap ng pag-unawa kaninang umaga ay naglaho na. Ang babaeng nakaupo ngayon sa coffee shop na ito habang nakatingin sa litrato ng kataksilan sa kanyang cellphone ay ibang-iba na. Hindi na siya ang biktima. Tumayo siya mula sa kinauupuan. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Pag-uwi niya sa bahay, dumiretso siya sa kanilang study. Kinuha niya ang isang lumang organizer kung saan nakatago ang mga business card. Hinanap niya ang isang partikular na pangalan. Isang pangalan na ibinigay sa kanya ng isang kaibigan noon para sa isang business concern. Isang pangalan na hindi niya akalaing kakailanganin niya para dito. Nathan Morales. Corporate lawyer. Kinuha niya ang kanyang cellphone, hindi para umiyak o magmakaawa. Kinuha niya ito para lumaban. Dinial niya ang numero. Sa bawat ring, lalong tumitibay ang kanyang determinasyon. Sumagot ang isang boses sa kabilang linya. Morales Law Office, good morning. Hello, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay kalmado, walang emosyon, na parang yelo. Hello, Mr. Nathan Morales. My name is Mia De Leon. Huminga siya ng malalim. I need your help. Ang opisina ni Nathan Morales ay eksakto tulad ng inaasahan ni Mia. Malamig, tahimik, at nakakapanliit. Gawa sa salamin at bakal ang halos lahat ng bagay. Ang sahig na gawa sa itim na marmol ay sumasalamin sa kanyang bawat hakbang, na ang tunog ay umietso sa katahimikan ng malawak na espasyo. Sa labas ng bintana, na mula sa hihig hanggang Kisame, tanaw ang buong syudad ng Makati, isang dagat-dagatan ng mga gusali na nagpapaalala sa kanya kung gaano siya kaliit sa mundong ito. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Nathan Morales sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa mahogany. Wala itong anumang palamuti, maliban sa isang laptop at isang legal pad. Please have a seat, Mrs. De Leon, sabi niya. Ang boses ay kasing professional at kasing lamig ng kanyang opisina. Hindi man lang itong ngumiti. Umupo si Mia sa upuang nasa tapat niya. Pakiramdam niya ay nasa isang job interview siya, o mas malala pa, isang interrogation. Hinigpitan niya ang hawak sa kanyang bag na nakapatong sa kanyang kandungan. Si Nathan ay marahil nasa late 30s,
Matangos ang ilong, matalas ang mga mata, at may buhok na perpektong nakaayos. Bawat kilos niya ay kalkulado. Kinuha niya ang isang pluma at binuksan ang kanyang legal pad. So sisimula niya. My secretary mentioned this is about a sensitive family matter. Please tell me everything. Start from the beginning. Huminga ng malalim si Mia. Sa unang pagkakataon, ikinuwento niya ang lahat sa isang estranghero. Sinabi niya ito hindi bilang isang asawang nasasaktan, kundi bilang isang kliyenteng naglalatag ng kaso. Ang asawa ko, si Leo De Leon, ang CEO ng De Leon Holdings. Simula niya, pilit na pinapanatiling matatag ang kanyang boses. Mayroon akong sapat na dahilan para maniwala na mayroon siyang extramarital affair. Tumangulang si Nathan, nagsusulat sa kanyang pad. Go on. Ikinuwento ni Mia ang tungkol sa pabango, sa text message, sa biglaang business trip sa Cebu. Hindi siya umiyak. Tapos na siya dyan. And who is the other woman? Tanong ni Nathan. Hindi inaalis ang tingin sa kanyang sinusulatan. Napatigil si Mia. Ito ang pinakamabigat na bahagi. Si Janine Reyes po. Bahagyang nag-angat ng tingin si Nathan. Janine Reyes, the CFO of De Leon Holdings? Opo, sagot ni Mia. Ang isang salitang iyon ay puno ng pait. At matalik ko siyang kaibigan. Sa pagbanggit ng mga salitang matalik na kaibigan, biglang huminto sa pagsusulat ang pluma ni Nathan. Napansin ito ni Mia. Isang saglit na pagtigil. Isang halos hindi mahahalata na pagbabago sa kanyang postura. Sa unang pagkakataon, tiningnan siya ni Nathan ng diretso sa mata. Ang kanyang mga matang kanina'y malamig at mapanuri ay biglang nagkaroon ng isang bahid ng ibang emosyon, isang bagay na hindi mailarawan ni Mia. Pagkatapos ng isang segundo, nawala rin ito at bumalik ang kanyang profesional na maskara. I see, sabi lang nito at nagpatuloy sa pagsusulat. Ngunit alam ni Mia na may nagbago. Nakuha niya ang atensyon nito. Ipinakita ni Mia ang litrato sa kanyang cellphone, ang resibo, ang larawan ni Leo at Janine na naghahalikan sa labas ng condominium. Tiningnan ito ni Nathan ng matagal. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit may kakaibang higpit sa kanyang panga. This is clear evidence for an adultery case, sabi niya. But you're here, in a corporate lawyer's office, not a family lawyer's. Why? Ito na. Ito na ang sandaling magbabago ang lahat. Dahil hindi lang ito tungkol sa pagtataksil, mariing sabi ni Mia. Si Janine ang CFO. Siya ang may hawak sa lahat ng pera ng kumpanya. At sa mga nakaraang buwan, napapansin kong si Leo ay nagiging sobrang sikreto tungkol sa finances ng kumpanya kahit sa akin. May kutob ako na ginagamit nila ang posisyon nila para sa sarili nilang kapakanan. Biglang isinara ni Nathan ang kanyang legal pad. Itinabi niya ang kanyang pluma at ipinag-cruise ang kanyang mga braso sa dibdib. Ngayon, ang buong atensyon niya ay nasa kay Mia. Mrs. De Leon, sabi niya, ang boses ay mas seryoso na ngayon. This will be difficult. Magiging magulo at masakit ito. Handa ka ba? Tumingin si Mia sa labas ng bintana sa mga nagtataasang gusali. Naalala niya ang mukha ng kanyang mga anak. Naalala niya ang nangiti ni Janine habang hinahalikan ang kanyang asawa. Humarap siyang muli kay Nathan at sa kanyang mga mata ay may apoy na ngayon lang nakita ng abogado. Handa na akong mawala ang asawa ko, sabi ni Mia. Pero hindi ako handang mawala ang kinabukasan ng mga anak ko. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Nathan. Isang nangiting hindi umabot sa kanyang mga mata, ngunit sapat na para malaman ni Mia na nasa panig niya ito. Good, sabi ni Nathan. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang cabinet. Dahil simula ngayon, hindi na natin ipaglalaban ang kasal na patay na. We don't fight for the marriage anymore. We fight for your children and your future. May kinuha siya mula sa drawer at inilapag sa mesa sa harap ni Mia.
Silently. Dagdag niya, nasa ibabaw ng mesa ang isang maliit na USB flash drive at isang bagay na mukhang ordinaryong ballpen. Ang USB na yan. Gamitin mo para kopyahin ang lahat ng files sa personal laptop ni Leo na sa tingin mo ay kahina-hinala. Financial reports, bank statements, emails, at ang ballpen na yan. Tiningnan siya ni Nathan ng diretso. Isa yang voice recorder. Iwan mo yan sa kanyang study table, sa loob ng kanyang kotse. Maging malikhain ka. Kinuha ni Mia ang dalawang bagay. Ang bigat ng mga ito sa kanyang palad ay parang bigat ng isang armas. Tumingin siya kay Nathan. May halong takot at determinasyon sa kanyang mga mata. Simula ngayon, sabi ni Nathan, ang boses ay mababa at puno ng kahulugan. Maging espiya ka sa sarili mong pamamahay. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang walang katapusang laro ng pusa at daga. Ang bahay na dati kanlungan ni Mia ay naging isang battlefield at siya ang tanging sundalo, gumagapang sa dilim, naghahanap ng mga anino sa papel. Bawat ngiti ni Leo ay parang isang patalim. Bawat tanong ni Janine sa telepono kung kumusta na siya ay parang panunuya. Ngunit si Mia, ang dating Mia na madaling masaktan, ay wala na. Ang pumalit ay isang babaeng may malamig na determinasyon at ang kanyang mga mata ay laging nakahanap ng susunod na hakbang. Sinimulan niya ang kanyang misyon sa laptop ni Leo. Sa tuwing natutulog na si Leo at natitiyak niyang mahimbing ito, dahan-dahan siyang babangon. Ang bawat yapak niya ay tila may dalang panginginig ng buong bahay. Sa study room, bubuksan niya ang laptop ni Leo. Ang USB drive na ibinigay ni Nathan ay naging isang extension ng kanyang braso. Una niyang kinopya ang lahat ng financial reports, ang mga dokumento ng kumpanya, ang bank statements, ang mga file na hindi niya naiintindihan, kinopya pa rin niya. Sa pag-asang may makikita si Nathan doon. Pero may isang folder na nakakuha ng kanyang atensyon. Isang folder na nakalagay sa isang subdirectory na tila sinadyang itago. Project X. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang mga kontrata. Mga kontrata para sa mga consulting services mula sa isang kumpanyang hindi niya pamilyar, Prime Solutions Inc. Ang mga halaga ay malaki, milyon-milyon. At ang pirma sa ilalim ng bawat kontrata bilang representative ng Prime Solutions, Janine Reyes. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang ulo. Si Janine ang CFO ng De Leon Holdings at siya rin ang may-ari ng isang consulting company na sinisingil ang De Leon Holdings ng milyon-milyong piso. Ito ang dahilan kung bakit gustong sirain ni Janine ang kanilang kasal. Ito ang dahilan kung bakit siya nasa likod ng lahat. Hindi lang pala tungkol sa pag-ibig, tungkol din sa pera. Mabilis niyang kinopya ang lahat ng files sa Project X folder. Habang ginagawa niya iyon, narinig niya ang paggalaw ni Leo sa kanilang kwarto. Nataranta siya. Mabilis niyang inalis ang USB at sinara ang laptop. Bumalik siya sa kama at nagkunwaring tulog. Pinakiramdaman niya ang tibok ng puso ni Leo na ngayon ay mas mabilis sa kanya. Kailangan niyang maging mas maingat. Ang voice recorder naman ay mas mapanlin lang gamitin. Kailangan niyang maging malikhain. Isang araw, habang papalabas si Leo para mag-golf, naiwan nito ang kanyang briefcase sa study table. Sinadyang kalimutan ni Mia ang kanyang pen sa ibabaw ng briefcase. Narinig niya ang pagbalik ni Leo para kunin ang briefcase. Narinig niya ang pagbubukas at pagsara ng pinto. Pagkatapos ng ilang oras, kinuha niya ang pen. Bumalik siya sa kanyang kwarto at pinakinggan ang recording. Ang tunog ng kotse ni Leo, ang tunog ng kanyang paghinga. At pagkatapos, isang tawag. "Hello, Janine!" Ang boses ni Leo. Malambing, puno ng pagmamahal. "Okay ka lang? May problema ba?" Narinig niya ang boses ni Janine, mahina, tila nag-aalala. "Leo? Si Mia,
Pakiramdam ko may kutob siya. Kung ano-ano ang tanong, nag-aalala ako. Relax, mahal. Hindi yan makakaisip ng kahit ano. Alam mo naman yan, abala lang sa mga anak. Saka kahit ano pang isipin niya, wala siyang mapapatunayan. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Sa atin at sa baby. Narinig ni Mia ang mga salitang iyon at nanigas siya. Baby. Ngunit bago pa niya marinig ang sagot ni Leo, biglang may ingay na nagmula sa labas at nahinto ang recording. Malamang ay nakalimutan ni Leo na bukas ang bintana ng kanyang kotse. Pero sapat na yon. Ang salitang baby ay nagpatigil sa kanyang mundo. Nagsimulang umikot ang kanyang isip. Ang pabango. Ang Serenity Towers. Ang mga consulting fees ng kumpanya ni Janine. At ngayon, isang baby. Hindi lang pala asawa ang inaagaw ni Janine. Inaagaw din niya ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Isang anak sa labas, isang posibleng tagapagmana na magpapalabas sa kanyang mga anak. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi sa takot, kundi sa galit. Isang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Kailangan niyang makipagkita kay Nathan. Ngayon na. Tinawagan niya ang opisina ni Nathan. Kailangan po naming magkita. Meron akong nakita. Nakarinig ako ng mas malalim pa sa akala ko. Anong nakita mo, Mrs. De Leon? Ang boses ni Nathan. Kalmado ngunit may pagka-interes. Ang pangalan niya, sabi ni Mia. Ang boses ay halos pabulong. Sino? Prime Solutions Inc. At may baby sila. Maga pa lang. Ngunit para kay Mia, parang gabi pa rin. Hindi na niya kayang maghintay. Pagkaalis ni Leo, agad siyang nagtungo sa opisina ni Nathan. Bitbit niya ang kanyang laptop at ang voice recorder, ang mga ebidensyang nagpapabigat sa kanyang kalooban. Prime Solutions Inc. Basag ni Nathan sa katahimikan habang tinitingnan niya ang mga files na kinopya ni Mia. Isang shell corporation, established just last year. Walang website, walang tangible office address, at ang nag-iisang registered officer, inangat niya ang kanyang tingin kay Mia. Si Janine Reyes. Tumango si Mia, ang kanyang mga mata ay nanatiling blanko. At ang baby, Nathan? Ipinatugtog niya ang recording mula sa pen. Ang boses ni Leo na malambing. Ang nag-aalalang boses ni Janine. Paano kung malaman niya ang tungkol sa atin? Sa atin at sa baby? Bumalik ang katahimikan. Tiningnan ni Nathan si Mia. Sa mga oras na ito, hindi na niya maikakaila ang malalim na epekto ng balitang ito kay Mia. Nakita niya ang isang bahagi ng kanyang sarili sa pagod na mukha ng babae. Mrs. De Leon, sabi ni Nathan, ang kanyang boses ay mas malumanay kaysa dati. Kailangan nating kumpirmahin ito. Kailangan nating malaman kung gaano na siya katagal at kung saan siya nagpapacheck up. May nakita akong resibo ng credit card ni Leo, sabi ni Mia, na tila naaalala ang isang detalye. Para sa isang women's clinic, Elite Care Women's Clinic. Ilang linggo na ang nakakaraan. Iyon ang ating simula, sabi ni Nathan. Ngunit kailangan mong maging maingat. Huwag kang direktang magtanong. Find a way to verify. Kinabukasan, lumabas si Mia. Hindi siya nagtungo sa grocery o sa parke kasama ang kanyang mga anak. Nagmaneho siya papunta sa Elite Care Women's Clinic. Ang clinic ay mukhang isang luxury hotel, hindi isang medical facility. Mataas ang kisame, may chandelier at may receptionist na naka-uniforme. Good morning, ma'am. Bati ng receptionist na may pilit na ngiti. Good morning, sabi ni Mia. Gusto ko sanang magtanong, may kailangan akong kunin na record para sa isang kaibigan ko. Nagmamadali kasi siya at hindi niya makukuha ngayong araw. Anong pangalan ng kaibigan niyo, ma'am? Janine Reyes, sabi ni Mia. Pinilit na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Nag-type ang receptionist sa kanyang computer. Ma'am, kailangan po ng authorization letter mula kay Miss Reyes para makakuha kayo ng medical record niya. Oo nga pala.
Kunwari nakalimutan ni Mia. Naku, nakalimutan ko sa bahay. Pero kaya ko bang ischedule ang susunod niyang check-up? Baka kasi malito ako sa schedule niya. Alam mo naman, malapit na siya. Ngumiti ang receptionist. Si Miss Reyes po. Opo, kasama niya po kami sa journey niya. 3 months pregnant na po siya. Ang susunod niyang check-up ay sa susunod na Martes, 10 a.m. First ultrasound po niya noon. Ang mga salita ay tila sumabog sa kanyang tenga. 3 months pregnant. First ultrasound. Ang mundo niya ay umikot. Nahirapan si Mia sa paghinga. Ganun po ba? Sige, salamat na lang po. Pilit niyang sabi. Mabilis siyang umalis bago pa niya tuluyang mawala ng kontrol sa sarili. Nagtungo siya sa parking lot. Ang init ng araw ay tila hindi niya maramdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang malamig na sakit na gumagapang sa kanyang buong katawan. 3 buwan. Ibig sabihin, nagsimula ito bago pa man niya malaman ang tungkol sa pagtataksil. Bago pa man ang kanilang anibersaryo, naramdaman niya ang matinding pagkahilo. Sumandal siya sa kanyang kotse, pilit na pinipigilan ang kanyang sarili na umiyak. Biglang may tumawag sa kanyang pangalan. Mia? Bumilis ang tibok ng puso niya. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakita niya si Janine. Bumaba si Janine mula sa isang taxi. May bitbit na maliit na paper bag. Nakasuot ito ng isang maluwag na damit. Ngunit sa kanyang tiyan, mayroon ng bahagyang umbok. At sa kanyang mukha, isang ngiting hindi nakikita ni Mia ng matagal. Isang ngiting puno ng kaligayahan, isang ngiting pagmamay-ari. Nagkatitigan sila. Ang nangiti ni Janine ay unti-unting nawala. Napansin nito ang maputlang mukha ni Mia. Mia, anong ginagawa mo rito? Tanong ni Janine, na may halong gulat at pag-aalala sa boses. Hindi makasagot si Mia. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa tiyan ni Janine. Hindi na siya makatingin sa mukha ng kaibigan niya. Ang baby na sinabi ni Leo. Ito pala. Mia, sagutin mo ako, sabi ni Janine. Lumapit sa kanya. Bakit ka nandito? Ikaw, bulong ni Mia. Ang kanyang boses ay nanginginig. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Tumingin si Janine sa kanyang tiyan. Pagkatapos ay bumalik ang tingin kay Mia. Isang kakaibang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi na ito ngiti ng pag-aalala. Isang ngiti ito ng tagumpay. Hindi na ba halata, Mia? Sabi ni Janine, at dahan-dahang hinaplos ang kanyang tiyan. Buntis ako. Ang mga salitang yon ay parang mga martilyo na bumabagsak sa kanyang ulo. At alam mo kung sino ang ama? Di ba? Naglakad si Janine ng mas malapit. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Si Leo. Napakasakit. Napakasakit na hindi na niya maramdaman ang sarili niya. Kailan pa? Bulong ni Mia. Halos hindi na lumalabas ang boses. Ngumiti si Janine. Isang ngiting puno ng pagmamalaki at pagmamay-ari. Mas nauna kaysa sa inaakala mo. At hindi ito aksidente, Mia. Plinano namin to. Bumalik ang lahat ng sakit, ang galit, ang pagtataksil, ang pagkukunwari. Bakit, Janine? Ang tanging tanong na lumabas sa bibig ni Mia. Tumingin si Janine kay Mia nang may halong awa at paghamak. Dahil sa wakas, makukuha ko na ang lahat ng dapat sanay sa akin. Si Leo, ang kumpanya, at ngayon, ang pamilya na hindi mo kayang ibigay sa kanya. Umikot ang tiyan ni Mia. Nais niyang sumigaw, manampal, saktan si Janine, ngunit wala siyang lakas. At may isa pa akong sasabihin sa'yo, Mia. Dugtong ni Janine, lumapit palalo. Siya ang magmamana ng lahat, hindi ang mga anak mo. Ang mga huling salitang iyon. Ang mga salitang iyon ang nagpatigil kay Mia. Hindi na lang ito tungkol sa kanya. Hindi na lang ito tungkol sa kanyang sakit. Tungkol na ito sa kanyang mga anak. Nawala ang lahat ng sakit. Napalitan ito ng isang malamig at matatag na galit. Tumingin si Mia sa mga mata ni Janine at sa unang pagkakataon, walang takot,
Ang nakita ng matalik niyang kaibigan, nakita nito ang isang kaaway. Pagkatapos ng paghaharap sa Elite Care, ang mundo ni Mia ay tila pumasok sa isang war zone. Ang balita tungkol sa pagbubuntis ni Janine ay hindi na isang lihim. At si Leo, na ngayon ay wala nang itinatago, ay nagpakita ng kanyang tunay na kulay. Ang dating maramdaming asawa ay naglaho, napalitan ng isang mapanlinlang na kalaban. Ang unang dagok ay dumating kinabukasan. Nasa grocery si Mia kasama ang kanyang mga anak. Nakatayo siya sa pila. Puno ang cart ng mga kailangan nila sa bahay. Nang ipasa niya ang kanyang credit card, umiling ang cashier. "I'm sorry ma'am, declined po." Nagulat si Mia. "Hindi po. Sigurado akong may balance iyan. Subukan niyo po ulit." Sinubukan ulit ng cashier. Declined pa rin. Ang mga tao sa likod niya ay nagsisimulang bumulong. Namumula ang kanyang pisngi. "Ma'am, wala po talagang pumasok," sabi ng cashier. "Baka po may problema sa bank niyo." Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang kanyang cellphone. Dinial niya ang customer service ng bangko. Habang hinihintay ang sagot, may biglang pumatak sa kanyang isip. Leo. "I'm sorry ma'am," ang sabi ng babae sa kabilang linya. "Ang inyo pong joint account with Mr. Leo De Leon ay frozen na po. At ang supplemental credit card niyo po ay na-deactivate na rin. May request po mula sa primary card holder." Frozen? Deactivated? Ang hangin sa kanyang paligid ay tila naglaho. "Mommy, bakit po hindi na binili ang snacks namin?" Tanong ng kanyang bunso na may pagtataka sa mga mata. "Wala anak." Pilit na ngumiti si Mia. "May problema lang sa machine. Bukas na lang natin bibilhin." Ibinaba niya ang kanyang mga pinamili at mabilis na kinuha ang kanyang mga anak. Ang kahihiyan ay mas masakit pa kaysa sa ginawa ni Janine. Pag-uwi niya, sinalubong siya ni Leo. Nakaupo ito sa sala, kalmado, na para bang wala itong ginawa. "Mia, kailangan nating mag-usap." Simula ni Leo, ang kanyang boses ay malamig. "Nalaman ko ang tungkol sa pag-iimbestiga mo." "At anong inimbestigahan ko, Leo?" Matapang na sagot ni Mia kahit na nanginginig ang kanyang loob. "Na ikaw at ang kaibigan kong si Janine ay naglihim sa akin na may anak na kayo?" Tumingin si Leo sa kanya ng may awa. "Mia, ginagawa ko ito para sa'yo. Hindi ka na stable. Nakikipag-usap ka sa mga abogado. Nag-iimbestiga. Hindi ito maganda para sa'yo at sa mga bata." "Stable? Ako ang hindi stable." Halos sumigaw si Mia. "Ikaw ang nagnakaw ng pera sa sarili mong kumpanya. Ikaw ang naglihim sa akin ng isang pamilya." "Pinoprotektahan ko lang ang sarili ko at ang kumpanya," sabi ni Leo. "Kung magpapatuloy ka sa pag-iimbestiga, masisira ang reputasyon natin. Kaya ang ginawa ko, kontrolin ko muna ang finances para hindi ka gumawa ng mga desisyon na pagsisisihan mo." "Desisyon na pagsisisihan ko? Ang lumaban para sa mga anak ko?" Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit. "Mia, kung hindi ka titigil, gagawin ko ang lahat para makuha ang buong custody ng mga bata. Hindi ka stable sa mata ng batas." Parang may bumalikwas sa kanyang sikmura. Ang mga bata. Iyon ang pinakamalaking takot niya. Hindi pa natatapos ang araw. May narinig si Mia ng mga bulungan mula sa kanyang mga kaibigan. Ang mga tawag ay unti-unting nawala. Ang mga imbitasyon ay huminto. Isang hapon, nakita niya ang kanyang matalik na kaibigan na si Sarah sa isang coffee shop. Lumapit siya para batiin ito, ngunit umiwas ito ng tingin. "Sarah, okay ka lang?" "Mia," sabi ni Sarah. Ang kanyang boses ay puno ng awkwardness. "Pasensya na. Hindi ko lang maintindihan ang nangyayari sa'yo. Nabalitaan ko na parang hindi ka na raw okay." "Anong ibig mong sabihin?" "Si Janine, kinausap niya ako. Sabi niya, nalulungkot daw siya sa sitwasyon mo, na parang nahihirapan ka raw tanggapin na may problema sa inyo ni Leo, na parang
Na-depress ka raw. Ang mga salita ni Sarah ay parang mga kutsilyo na sumasaksak sa kanyang likod. Si Janine, ginagawa nito ang lahat para sirain ang kanyang reputasyon. Hindi yan totoo, Sarah, sigaw ni Mia. Gawa-gawa lang yan ni Janine. Ngunit umiling si Sarah. Pasensya na, Mia, pero kailangan ko munang lumayo. Sana maintindihan mo. At umalis si Sarah. Iniiwan si Mia na nag-iisa sa gitna ng coffee shop na parang isang baliw. Naramdaman ni Mia ang mundo na unti-unting gumuguho sa paligid niya. Walang pera, walang kaibigan, at ngayon, kinu-question pa ang kanyang pagiging ina. Pag-uwi niya, narinig niya ang tunog ng notification sa kanyang cellphone. Isang email galing sa isang abogado. Ang subject, Summons, Petition for Annulment of Marriage and Full Custody of Children. Mula kay Leo. Nakahulog ang cellphone mula sa kanyang kamay. Napasandal siya sa pader at sa unang pagkakataon, mula nang malaman niya ang tungkol sa pagtataksil, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Unti-unti siyang dumula sa sahig, humahagulgol, habang ang lamig ng marmol ay tila yumayakap sa kanyang nasugatang kaluluwa. Nawala na ang lahat. Ang sumunod na araw ay parang isang bagyo. Ang bahay ay balot sa katahimikan. Maliban sa tunog ng kanyang pag-iyak, nakahiga si Mia sa kama. Nakakumot hanggang leeg. Ang mga mata ay namamaga at walang buhay. Ang sulat mula sa abogado ni Leo ay nakatupi sa tabi ng kanyang unan, isang paalala ng kanyang pagkatalo. Wala nang natira. Ang kanyang asawa ay isang traidor. Ang kanyang matalik na kaibigan ay isang ahas. Ang kanyang pera ay pinutol. Ang kanyang reputasyon ay sinisira. At ngayon, pati ang kanyang mga anak, gusto pang kunin sa kanya. Ano pa ang ipaglalaban ko? Bulong niya sa sarili, ang boses ay basa ng luha. Wala na. Talagang nawala na ang lahat. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dinadial niya ang numero ni Nathan. Hindi na siya umaasa. Gusto lang niyang sumuko. "Hello, Mr. Morales," sabi niya. Halos hindi na siya marinig. "Ako po si Mia De Leon. Gusto ko lang pong sabihin na susuko na po ako." Sa kabilang linya narinig niya ang pagbuntong hininga ni Nathan. "Mrs. De Leon, nasaan ka ngayon?" "Nasa bahay po. Hindi ko na po kaya." "Huwag kang gagalaw. Pupuntahan kita dyan." Hindi na nakasagot si Mia. Ibinaba niya ang tawag at nagpatuloy sa pag-iyak. Makalipas ang halos 30 minuto, narinig niya ang katok sa pinto. Hindi na niya pinansin. Wala siyang lakas para tumayo. Ngunit ang katok ay nagpatuloy, mas malakas at mas mapilit. Sa huli, binuksan ni Nathan ang pinto. Gamit ang susi na ibinigay sa kanya ni Mia noon para sa emergency cases. Pumasok si Nathan. Hindi siya nagsalita. Nakita niya ang kalat sa sala, ang nagkalat na tissue paper, ang madilim na kwarto. Nakita niya si Mia na nakahiga sa kama, na tila isang anino. Umupo si Nathan sa tabi ng kama. Sa unang pagkakataon, hindi siya umupo sa sofa. Umupo siya kung saan siya malapit kay Mia. "Mia," tawag niya. Malumanay. Hindi kumibo si Mia. "Alam ko ang pakiramdam." Simula ni Nathan. Ang kanyang boses ay malalim at sa unang pagkakataon, hindi ito puno ng profesionalismo, kundi ng sakit. Ang pakiramdam na parang nawala na ang lahat. Ang pakiramdam na tila nag-iisa ka sa mundo at walang kakampi. Dahan-dahan, umangat ang tingin ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nagtanong. "Dati akong public prosecutor." Simula ni Nathan. "Matalas, matagumpay. Alam ng lahat na walang kasong hindi ko kayang ipanalo." Umiling siya. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Hanggang sa isang araw, ako naman ang biktima. Ang fiancé ko, isang lawyer din, ay naging co-counsel sa isang malaking kaso na hawak ko. Hindi ko alam.
Pero matagal na pala silang magkarelasyon ng kliyente ko. Pinagtulungan nila akong lokohin at ginamit ang lahat ng impormasyon na ibinigay ko sa kanya para sirain ang kaso ko. Dahil doon, natalo ako. Ang reputasyon ko ay nasira. Nawala ang karir ko at nawala rin ang tiwala ko sa mga tao. Isang hikbi ang kumawala mula sa lalamunan ni Mia. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Hindi niya akalaing may ganitong bahagi si Nathan. Pinili kong maging biktima, Mia. Patuloy ni Nathan. Pinili kong magtago sa dilim. Pinili kong sumuko. At sa loob ng maraming taon, iyon ang pinagsisisihan ko. Hinawakan ni Nathan ang kamay ni Mia. Ang kanyang hawak ay matatag, nagbibigay ng init. Ngunit hindi ka pareho sa akin, Mia. Sabi niya, nakita ko ang tapang mo. Nakita ko ang lakas mo. Ang mga bata mo, Mia. Sila ang dahilan kung bakit hindi ka dapat sumuko. Pero, wala na akong lakas. Bulong ni Mia. Sinisira nila ako. Hindi. Mariing sabi ni Nathan. Hindi nila kaya. Ang pera, ang mga kaibigan, ang reputasyon. Lahat ng yan ay kayang kunin. Pero ang pagmamahal mo sa mga anak mo, ang katotohanan na alam mong tama ka, iyan ang hindi nila kayang kunin sa'yo. Humarap si Nathan kay Mia. Ang kanyang mga mata ay seryoso, puno ng pag-asa. Hindi tayo susuko. Meron tayong sapat na ebidensya para sirain si Leo at si Janine. Hindi lang sa korte ng pamilya, kundi sa korte ng batas at sa mata ng publiko. Kakampi mo ako, Mia, hanggang sa dulo. Nagsimulang tumulo ang mga luha ni Mia, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan. Luha ito ng pag-asa. Luha ito ng galit na ngayon ay nagiging apoy. Ang pakiramdam ng pagiging biktima ay unti-unting nawala. Napalitan ito ng isang bagong determinasyon. Nakita niya ang sarili niya sa salamin ng nakaraan ni Nathan at ayaw niyang maging ganoon. Hindi siya susuko. Hindi niya hahayaang mawala ang kanyang mga anak. Huminto siya sa pag-iyak. Pinunasan niya ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming oras, bumalik ang kulay sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Nathan. Ang kanyang mga mata ay matatag, puno ng kapangyarihan. Hindi na ako iiyak, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay malamig at malinaw. Sabihin mo sa akin ang dapat gawin. Humigpit ang hawak niya sa kamay ni Nathan. Tapusin na natin to. Ang mga sumunod na linggo ay naging abala. Puno ng mga lihim na pagpupulong at maingat na pagpaplano. Ang bahay ni Mia, na dati kulungan ng kanyang kalungkutan, ay naging base ng operasyon. Si Leo, na ngayon ay bukas na sa kanyang relasyon kay Janine, ay bihirang umuwi. Ang kanyang pagkawala ay nagbigay ng mas maraming pagkakataon kay Mia upang magpatuloy sa kanilang plano. Kailangan natin ng isang bagay na magpapako sa kanila, Mia. Sabi ni Nathan sa isang gabi habang nakalatag ang mga financial documents sa mesa. Ang mga kopya mo ay maganda, pero kailangan natin ang original na dokumento ng fraudulent transactions, isang bagay na hindi nila maitatanggi. Nasaan ang mga yan? Tanong ni Mia. Sa personal na safe ni Leo, alam kong meron siya. Sa office niya o sa study room, meron ba siyang habits kung saan siya nagtatago ng mga mahalagang bagay? Napaisip si Mia. Mayroon siyang maliit na safe sa likod ng painting sa study room. Palagi niya itong ginagamit noon para sa mga mahahalagang papeles. Ang password. Ang password? Sabik na tanong ni Nathan. Palagi siyang gumagamit ng mga petsa na mahalaga sa kanya. Birthday ng mga bata, anniversaries. Kailangan kong malaman ang bago niyang password. Ito ang huling piraso ng puzzle. Ang mismong puso ng ebidensya. Kailangan mong gawin itong mag-isa, Mia, sabi ni Nathan. Hindi tayo pwedeng masangkot sa pagnanakaw ng ebidensya. Kailangan mong makuha yan ng legal o sa paraan na hindi ka matutukoy. Kinabukasan, isang kakaibang text message ang natanggap ni Leo mula kay Mia.
Leo, pwede ba tayong magkita? Gusto kong mag-usap tayo tungkol sa annulment. Gusto ko lang na maging maayos ang lahat para sa mga bata. Kahit bilang magulang, sana magkaayos tayo. Agad itong nag-reply. Sure, Mia. Kailan? Saan? Sa bahay na lang. Sa 1 linggo, sa dinner. Para makita mo rin ang mga bata. 1 linggo. Ito ang kanyang pagkakataon. Pinlano ni Mia ang lahat. Nagluto siya ng paboritong ulam ni Leo. Nagbihis siya ng simpleng damit ngunit maayos. Hindi siya naglagay ng make-up. Gusto niyang magmukha siyang mahina, nagdurusa, at gusto lang ng kapayapaan. Dumating si Leo, mukhang nag-aalangan. Nakita niya ang mga bata at niyakap ang mga ito. Sa mesa, nagkunwari si Mia na masaya. Kahit na ang bawat ngiti ay parang isang matalim na kutsilyo sa kanyang lalamunan. Mia, nag-iisip ka ba? Tanong ni Leo habang kumakain. Parang okay ka na. Mabuti naman. Gusto ko lang maging maayos ang lahat, sabi ni Mia. Tiningnan niya ito ng diretso sa mata. Para sa mga anak natin, mahalaga ang pamilya, Leo, kahit anong mangyari. Nakita ni Mia ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Leo. Tila nakaramdam ito ng guilty. Alam mo, Mia, simula ni Leo, tila nagre-relax na. Ang dami kong iniisip ngayon sa kumpanya. Pero ang importante, ang pamilya. 'Di ba? Ang importante ay seguridad, ang maipamana sa mga anak. Tumango si Mia. Oo naman. Naalala mo pa ba nung birthday ni Marco? Iyong unang birthday niya. Nung sinabi mo sa akin na iyon ang pinakamahalagang petsa sa buhay mo, kasi iyon ang simula ng pamilya natin. Ngumiti si Leo. Naaalala ang nakaraan. Oo, naaalala ko. Iyon ang simula ng lahat. Kaya nga, lahat ng mahalaga na itatago ko sa petsang iyon. Got it. Ito na. Ang password. Pagkatapos ng hapunan, habang nagliligpit si Mia sa kusina, tinawag siya ni Leo. Mia, aalis na ako. Maraming salamat sa dinner. Maganda ang usapan natin. Salamat din, Leo, sabi ni Mia at hinayaan itong umalis. Ngunit hindi siya sumunod. Nagtago siya sa gilid ng hagdan, pinakinggan ang bawat yapak ni Leo. Nang marinig niyang bumukas ang pinto sa harap at sumara, nagmadali siyang pumunta sa study room. Diretso siya sa likod ng painting. Dahan-dahan niyang binuksan ang safe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inilalagay niya ang petsa ng kaarawan ni Marco. Click. Bumukas ang safe. Sa loob, naroon ang isang pulang folder. Ang Project X folder. Mga original na dokumento. Kinuha niya ang folder, pati na rin ang lahat ng iba pang nakatagong dokumento doon. Kinabukasan, sa opisina ni Nathan, nakalatag ang mga dokumento sa mesa. Ang mga original na kontrata ng Prime Solutions Inc., ang mga bank transaction, ang mga emails. Tiningnan ni Nathan ang mga ito. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa galit. This is it, Mia, sabi ni Nathan. Perfect. Hindi na sila makakatakas. May kinuha si Nathan na isang folder, isang invitation card. Ang board meeting ng De Leon Holdings ay bukas. Ipinatawag ni Leo ang meeting para i-finalize ang isang bagong investment proposal. Tiningnan niya si Mia. Handa ka na ba? Bukas na ang araw ng paghaharap. Tumingin si Mia sa mga dokumento. Nakita niya ang pangalan ni Janine, ang pangalan ni Leo, ang kanilang mga kasinungalingan. Tumayo siya. Ang kanyang mga hakbang ay matatag. Ang kanyang mga mata ay niningas. Isinilang yata ako para dito, sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay puno ng kapangyarihan. Bukas na. Ang araw ay sumikat ng maliwanag. Ngunit sa loob ng De Leon Holdings Tower, balot ito sa isang kakaibang tensyon. Ang board meeting ay nagsimula na. Sa malaking conference room, nakaupo si Leo sa ulo ng mesa, may tiwala sa sarili, habang ipinipresenta ang kanyang bagong investment proposal. Si Janine, na may bahagyang umbok na sa tiyan, ay nakaupo sa tabi niya, nakangiti.
na para bang wala itong inaalala. Sa labas ng conference room, sa waiting area, nakaupo si Mia. Nakasuot siya ng isang corporate dress na kulay navy blue. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit sa kanyang kalooban, ang kanyang puso ay parang tambol na hindi humihinto. Sa tabi niya, kalmado ring nakaupo si Nathan Morales. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa pinto, naghihintay ng tamang oras. "Ready ka na, Mia?" Bulong ni Nathan. Tumango si Mia. Matagal na. Sa loob ng conference room, si Leo ay nasa gitna ng kanyang presentasyon. Ipinapaliwanag ang projected earnings mula sa strategic partnership sa Prime Solutions Inc. Ito ang magiging pinakamalaking paglago ng ating kumpanya sa nakalipas na dekada. Mayabang na sabi ni Leo. Ang Prime Solutions, sa pamumuno ng kanilang visionary CEO, ay magdadala ng bago at malikhaing diskarte sa ating mga operasyon. Nakangiti si Janine, nakikipagpalitan ng tingin kay Leo. Biglang bumukas ang pinto ng conference room. Lahat ng mata ay napatingin sa pinto. Pumasok si Mia, kasunod si Nathan. Kalmado ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang tingin ay diretso kay Leo. "Mia, anong ginagawa mo rito?" Gulat na tanong ni Leo na wala ang kanyang kumpiyansa. Si Janine naman ay biglang namutla. Ang kanyang ngiti ay biglang naglaho. "Paumanhin sa abala," sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Naririnig ng bawat miyembro ng board. "Mayroon lang akong kailangang itama sa future plans na ipinipresenta ng CEO. "Mia, hindi ito ang tamang lugar," sigaw ni Leo. Tumayo mula sa kanyang upuan. "Umalis ka na. Mag-usap na lang tayo sa labas." "Hindi na natin kailangan pang mag-usap sa labas, Leo," sabi ni Mia. "Dahil ang mga sasabihin ko ay mahalaga para sa lahat ng naririto." Lumapit si Nathan sa projection screen at isinalpak ang kanyang USB. Ang mga graphs at charts ni Leo ay biglang napalitan ng isang larawan. Isang malaking larawan. Ang larawan ni Leo at Janine na naghahalikan sa labas ng The Serenity Towers. Ang larawan na kinuha ni Mia. Nagulat ang lahat. Nagbulungan ang mga miyembro ng board. Ito po si Janine Reyes, ang CFO ng kumpanya. Simula ni Mia, itinuro ang larawan. At siya rin po ang ina ng dinadala ni Mr. De Leon. 3 buwan na po siyang buntis. Ang mga bulungan ay naging ingay. Ang mga miyembro ng board ay nagulat, galit at naguguluhan. "Mia, ano bang ginagawa mo?" Sigaw ni Leo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. "Baliw ka na ba?" "Ako ang baliw, Leo?" Sabi ni Mia. "Ako ba ang baliw na nagpanggap na nagmamahal habang sa likod ko ay gumagawa ka ng panibagong pamilya?" Biglang tumayo si Janine. Ang kanyang mga mata ay naniningas sa galit. "Huwag kang magsinungaling, Mia. Ginagamit mo lang ang mga bagay na yan para siraan kami." Ngumiti si Mia. "Hindi ko kailangang magsinungaling, Janine, dahil ang lahat ng katotohanan ay narito." Lumapit si Nathan sa projection screen at nagpalit ng slide. Bumungad sa lahat ang mga financial documents, mga kontrata ng Prime Solutions Inc., mga bank statements, mga email correspondence. "Ladies and gentlemen of the board," simula ni Nathan. Ang kanyang boses ay malakas at may awtoridad. Ang Prime Solutions Inc. ay isang shell corporation na pag-aari ni Miss Janine Reyes, ang CFO ng kumpanyang ito. At sa loob ng 1 taon, ang De Leon Holdings ay nagbabayad ng milyon-milyong piso sa kumpanyang ito para sa mga consulting services na walang ebidensya na naibigay. Ito ay malinaw na kaso ng embezzlement at corporate fraud. Nagulat ang buong board. Ang chief legal officer ng kumpanya ay agad na tumayo. Ang kanyang muka ay seryoso. "Mr. De Leon, Miss Reyes," sabi ng chief legal officer, "kailangan nating imbestigahan ito agad. Napakalaking paglabag ito sa corporate ethics at sa batas." "Hindi!
Mga kasinungalingan lahat yan, sigaw ni Leo. Ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Pinalabas lang lahat yan ni Mia para saktan kami. Ang mga dokumentong ito ay galing mismo sa safe ni Mr. De Leon. Mariing sabi ni Nathan, itinaas ang pulang folder. Mga original na kopya na may pirma ni Mr. De Leon at Miss Reyes at mayroon din kaming audio recording ng pag-uusap nila tungkol sa kanilang mga plano. Ang board chairman, isang matanda at iginagalang na negosyante, ay tumayo. Ang kanyang mukha ay seryoso at puno ng pagkadismaya. Leo De Leon, Janine Reyes, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa ngunit may kapangyarihan. Epektibo ngayon. Kayo ay sinususpinde sa lahat ng inyong posisyon sa De Leon Holdings. Agad kayong iimbestigahan. Security! Agad na pumasok ang 2 guard. Palabasin niyo sila. At huwag niyo nang papasukin pa sa loob ng building na ito. Ang mga guards ay lumapit kay Leo at Janine. Si Janine ay nagsimulang umiyak, habang si Leo ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang mukha ay maputla. Ang kanyang mga mata ay puno ng galit at pagkabigla. Mia! Sigaw ni Leo habang kinakaladkad siya palabas. Pagsisisihan mo to! Sisirain kita! Tumingin si Mia kay Leo. Hindi kumikibo. Ang kanyang mga mata ay blanko, walang emosyon. Hindi na niya nararamdaman ang sakit. Wala na ang galit. Ang tanging nararamdaman niya ay kapayapaan. Narinig niya ang huling sigaw ni Janine habang kinakaladkad din ito palabas. Babalik ako. Hindi pa tapos to. Ngunit hindi na pinansin ni Mia. Humarap siya sa board. Ang kanyang mga mata ay malakas at puno ng dignidad. Ang layunin ko lang po ay ilantad ang katotohanan, sabi ni Mia, para sa kapakanan ng kumpanya at para sa kinabukasan ng aking mga anak. Nagpalakpakan ang mga miyembro ng board, isang palakpakan ng paghanga at respeto. Tumingin si Mia kay Nathan. Ngumiti si Nathan sa kanya, isang nangiting totoo, puno ng pagmamalaki. Ngumiti rin si Mia. Ang kanyang nangiti ay hindi napilit. Ito ay nangiti ng isang babaeng sa wakas ay malaya na. Tinalikuran niya ang conference room. Iniiwan ang nagkalat na mga kasinungalingan sa likuran niya. Lumipas ang ilang buwan. Ang pagbagsak ni Leo De Leon at Janine Reyes ay naging headline sa mga balita. Ang iskandalo ng corporate fraud at adultery ay nagkalat sa social media. Si Leo ay nahaharap sa maraming kaso at si Janine, dahil sa kanyang pagbubuntis, ay mas pinalawak ang pag-iimbestiga laban sa kanya. Hindi na sila pinag-uusapan sa mga high society circles. Naging babala na sila sa mundo ng negosyo. Pero si Mia, hindi na niya inintindi ang lahat ng iyon. Ang kanyang mundo ay tahimik na ngayon, puno ng kapayapaan na matagal na niyang hinahanap. Ang annulment ay naaprubahan. Napanalunan niya ang full custody ng kanyang mga anak at ang sapat na bahagi ng marital assets na magsisilbing matatag na pundasyon para sa kanilang bagong buhay. Isang hapon, nakaupo si Mia sa sala, pinapanood ang kanyang mga anak na naglalaro sa hardin. Ang hangin ay sariwa, ang sikat ng araw ay malambot. Ang bahay ay may bagong sigla. Wala na ang mga anino ng kasinungalingan. Nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang balita mula sa online portal, Leo De Leon, Janine Reyes. Plead not guilty to embezzlement charges. Pinindot niya ang power button. Ayaw na niyang basahin. Hindi na mahalaga. Mami, tingnan mo ang ganda ng bulaklak. Sigaw ng kanyang bunso habang dinadala ang isang sariwang bulaklak mula sa hardin. Ngumiti si Mia. Ang kanyang mga anak. Sila ang pinakamahalaga. Ang desisyon niyang umalis ng bansa ay hindi madali. Ngunit kailangan niya ng bagong simula, malayo sa lahat ng alaala at sakit. Isang lugar kung saan siya at ang kanyang mga anak ay makakahanap ng tunay na kapayapaan. Ang Canada ang napili niya. Isang tahimik na bayan, malayo sa ingay ng Maynila. Ngayon, ang araw ng kanyang pag-alis. Nasa airport siya, kasama ang kanyang mga anak. Ang kanilang mga bagahe ay nakahanda.
Ang check-in counter ay punong-puno ng mga tao. Biglang may tumapik sa kanyang balikat. Lumingon si Mia. Nakatayo doon, si Nathan Morales. Nakasuot siya ng isang casual na t-shirt at jeans, hindi ang kanyang karaniwang business attire. Ngunit ang kanyang mga mata ay pareho pa rin. Matalas, ngunit ngayon ay may bahid ng init at pag-aalaga. "Nandito ka," sabi ni Mia. Isang nga sa ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Siyempre," sabi ni Nathan. "Hindi ko pwedeng palampasin ang flight ng aking pinakamagaling na kliyente." Hindi sila nag-usap tungkol sa kaso. Hindi sila nag-usap tungkol kay Leo o Janine. Nag-usap lang sila tungkol sa kanilang mga anak, sa mga plano ni Mia sa Canada. "Eto, para sa mga bata," sabi ni Nathan. Inabot ang isang maliit na bag. May lamang mga libro at coloring materials para hindi sila mainip sa flight. "Salamat, Nathan," sabi ni Mia at hinawakan ang kanyang kamay. Ang init ng kanyang balat ay tila nagbigay ng kapanatagan sa kanya. "Mag-iingat ka doon, Mia," sabi ni Nathan. Ang kanyang tingin ay nakatutok sa kanya. "Ikaw din," sagot ni Mia. "Salamat sa lahat. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka." Ngumiti si Nathan, isang nangiting totoo na umabot sa kanyang mga mata. "Ginawa mo ang lahat, Mia. Ako ang gumawa ng papel. Ikaw ang gumawa ng kasaysayan." Narinig ang kanilang boarding call. Hinalikan ni Mia ang kanyang mga anak at niyakap sila ng mahigpit. "Let's go, kids. New adventures await." Tumingin siya muli kay Nathan. Mayroong isang sandali ng katahimikan. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo, puno ng hindi nasabing mga salita. "Paalam?" sabi ni Mia. "Paalam mo, Mia," sagot ni Nathan. Tinalikuran ni Mia si Nathan at naglakad papunta sa boarding gate kasama ang kanyang mga anak. Nang makaupo na siya sa eroplano, nakatingin sa labas ng bintana, naramdaman niya ang kanyang cellphone na nag-vibrate. Isang text message mula kay Nathan. "Nandito lang ako pagbalik mo. O kung kailangan mo ng dahilan para bumalik." Ngumiti si Mia. Tiningnan niya ang ulap sa labas ng bintana. Ang langit ay asul, walang bahid ng ulap, malaya. Ang kanyang puso ay puno ng pag-asa. Ito na ang unang pahina ng kanyang bagong kabanata.